Eto na mga kapatid, pinakita na naman ng Russia ang kanilang kakaibang puwersa dahil umatake muli sila rito sa Ukraine gamit ang makapangyarihang Oreshnik. Ito yung pangalan ng ballistic missile nila mga tol na ngayon ay ipinatama nila dito sa Kyiv. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito mga tol na tayo ay nagsasagawa po ng reaction, commentary at opinion sa mga balita na nakikita natin online, sa mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating mundo mga tol, tulad na lamang nitong pag-uusapan natin ngayon. Kung trip mo yung mga ganito mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 221,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan. So ito ang laman ng balita. Putin's powerful Oreshnik ballistic missile fired at Ukraine as missile smashes into Kyiv. Sabing ganun mga tol. Ito, dito yung mga actual video mga tol kung paano pinasabog ng Russia etong Kyiv mga tol. Kitang-kita sa camera. At tingnan nyo naman mga tol kung gaano na talaga kalala ang ating daigdig. Mukhang talagang natutupad lahat ng mga hula o mga nakasulat sa Biblia. 'Di ba? Magkakagulo, magkakaroon ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, 'di ba? Grabe. So ito pag-usapan natin mga tol, panoorin natin mula rito sa The Sun. This is the moment Russian drones blitz Kyiv in the most damaging attack on the Ukrainian capital to date. Pero ito yung pinaka-latest mga tol, no? Imagine mo, isang mapayapang gabi bigla na lang may ganyan. Ёб твою мать. Sakto yung nagbibideo, no? Binibidyohan niya lang yung labas, biglang may ganun. Yun yung drone, no? Footage shows drone flying overhead before striking residential building, causing catastrophic damage. Biruin mo, residential building mga tol. Diba? Maraming naninirahan, mga ordinaryong mamamayan, mga citizen, mga civilian. Pero tignan nyo mga tol, yung kumukondena sa US dahil sa kanilang ginawang pag-atake dito sa Venezuela, tahimik naman sa ginagawa ng Russia dito sa Ukraine. Diba? Double standard no? Russian strikes knocked out the heating across large parts of the city with temperatures forecast to plunge to minus 17 degrees pa. Malamig to pero pinainit. Mula ng yelo Yan ang mga drone, no? The city's mayor, Vitaly Klitschko, said nearly half of the capital's apartment buildings, around 6,000 blocks, are now without heat. Kumbaga nawala na yung pagpapanatiling tawag dito yung warm, kasi pag ganitong taglamig sa ganyang lugar, meron silang mga diyan, heater sa kanila o para mapanatiling mainit mga tol. Diba, hindi sila mamatay sa lamig. So sabi rito, the city's mayor Vitaly Klitschko said nearly half of the capital's apartment buildings, around 6,000 blocks, are now without heat. So talagang durusa sila sa lamig ngayon yan. Ito yung mga residential area ang target niya ng Russia. At least 4 people have been killed and at least 22 have been injured while many homes have been destroyed, Ukrainian officials said. Grabe. Alam nyo ba ang Russia ang pinakamalaking bansa sa buong mundo? Two apartment buildings have been hit on the east bank on the
Dnipro River, causing major damage. Sabi ng mga walang kalaban-laban. One drone had triggered the fire in a shopping center, while another had fallen outside a medical facility. Shopping center sa medical facility. Swarms of Russian drones also hit Kherson. A hospital was severely damaged with 2 medical workers injured amid scenes of chaos. Ito yung mga ayaw natin makita rito sa ating bansa. Maswerte nga yung natin generation natin, di natin inabot yung yung World War II kasi yun yung pinaka-last di ba? Grabe nangyari sa Manila noon, Battle of Manila. Ukrainian officials say the strikes form part of Russia's strategy of weaponizing winter, deliberately targeting heat generation facilities. So yun yung tinatarget nila. Ngayon, ginagamit na armas o ginagamit na strategy ng Russia etong taglamig, no, para i-weaponize nila kasi tatargetin nila yung mga heat generation facilities. Siyempre yung mga tao, mga tol, mawawala ng heater sa mga bahay nila. So ang problema nun mga tol, eto, maninigas sila sa lamig dyan, negative 17, minus 17 degrees. Ng kapayapaan, no? Itong mga footage na to galing sa Reuters. Maririnig mo sa malayo yung mga sabog. According to emergency services, rescue workers managed to save 32 people during operations. Pati yung mga ospital nadadamay. Врятували ще одного чоловіка з-під завалів. А там є проход? Kaya sa kamay ng mga leader na yan, napakaraming niyan mga tol. Kumbaga kung haharap na sila sa hukuman ng Panginoon, 'di ba? Napakaraming mga buhay ang nasa kamay nitong mga to. Hindi lang si Putin, maging sa si Netanyahu, 'di ba? Si Trump, ganun din si Trump, 'di ba? Si Zelensky, lahat ng mga leader ngayon mga tol na nasasangkot sa mga ganitong digmaan. Diba? Napakaraming mga inosenteng buhay ang nakaano sa mga kamay niyan. Kumbaga sobrang dumi ng mga kamay ng mga to. Grabe. Anyway mga tol, eto yung mga nangyayari ngayon, mga kaganapan na nagaganap ngayon sa ating daigdig. No, ipagpasalamat natin na kahit papano nagkakaroon tayo ng mga sigalot dito sa West Philippine Sea, di ba? Hindi naman tayo umaabot sa mga ganitong mga pangyayari pa. Diba? Kaya naman yung nangyayari sa Iran, kahit na merong matinding korupsyon dito sa Pilipinas, hindi rin tayo umaabot sa mga ganong klaseng kaguluhan, no? Ipagpasalamat natin yun mga tol. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Pwede kayong magbigay ng komentaryo ninyo sa ibaba kung ano ang inyong masasabi. Comment na lamang kayo. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.